So ayun, okay KGX, kamusta kayong lahat? Medyo oily face lang tayo ngayon pero wala naglakad-lakad tayo. Pero may tanong may tanong. Ito, so nakita ko lang to, yung mismong YT channel ko ngayon. So saludo sa mga sumusuporta sa channel natin, mga idol. No, pag nag 5,000 subscribers to, mga lodi. So mag-aano tayo, mamimigay tayo ng 5,000 pesos dun sa mga lucky commenters natin sa YouTube. Tsaka syempre yung mga naka-like dito sa atin, no? So titingnan natin lahat 'yan simula nito, no? Tandaan natin tong March 17. Okay? So from March 17 post, no? Doon ko titingnan lahat ng mga nag-comment, no? So lahat 'yan, every week naman ano tayo susubukan doon sa Telegram natin, mamimigay tayo every week. So ito. So may tanong dito mga lodi, no? May TA ba sir sa mag-dip si BTC ng 12K? Malabo 'yan. Malabo mangyari yung 12K muna mga idol, no? Kasi bakit? Nasa third phase na tayo ng bull run Kung titingnan nyo, ito yung ating, sabi niya 12K, no? So ito yung ating TA ngayon. Kung mapapansin nyo, reject yung 65 nang biglang bumagsak kanina. So okay naman yan, pero na-reject dito sa area na to, sa 6470. And then bumalik sa 65, and then umangat ulit, bumagsak ulit dito, tapos rejection, umangat ngayon, no? Ng 67. Parang kagabi, nasa 67 yan. Ngayon, may trivia, no? Babagsak ba yung value ng BTC ngayon? Ako sabi ko nga sa inyo, tinitingnan ko yung charting, tinitingnan ko yung lahat ng mga possible TA or support and resistance na tinitingnan ko dito sa may graph natin. Kasi una, bago ka mag-crypto, una, alamin mo muna yung BTC. Ano ba ang cryptocurrency? Tapos next niyan, ano yung support and resistance? Ano doon pa lang 'Di ba doon yun pa lang yung area na yon, no? Support and resistance pag alam mo na, medyo hindi ka na kaagad babagsak Kumbaga parang hindi ka kaagad masusunog, 'di ba? And then next yung pag-aaralan yung mga galaw ng candles, 'di ba? So ako naman ang ginagawa ko, support and resistance, tapos titingnan ko yung nangyari nung magkaparehong graph. Kunyari, ano ba yung kaparehas na graph ng 2024? Ang kaparehas na graph po ng 2024 ay 2020. Bakit? Paano ko nasabi? Kung titingnan nyo to, eto. Punta tayo sa 1 month. Ito yung 1 month time frame natin. Kung mapapansin nyo, ito yung halving. So, ang halving natin nandito. Pero huwag nyo pansinin lang yung mga natin yung mga guhit, no? So, ngayon, ito siya, no? Ito yung graph natin ng March. March 2021 nasa ilalim. And then ito yung March. Sorry. 2021 pala. 2021. Ito yung March 2021 mga lodi. And then ito yung March 2024. Yun yung magkaparehas na graph. Kung titingnan nyo, dito sa area na to, October. Dito nagsimula September, pero October positive na siya. Tapos first time nga nag-October nag-positive. Kasi dito yung October nito negative. Pero first time na nag-positive ng October ulit. So ito yan, from October, dire-diretso na pataas yan mga lodi, ito yun. So yan, tingnan nyo to So from March 2021, tsaka March 2024. So ayan. So ngayon, dito, pagdating daw ng April mga lodi, is negative. Magne-negative bigla, no? Sa atin naman, nakakatakot din yung April. Bakit? Bitcoin halving. Sa lahat ng ng Bitcoin halving, sa lahat ng history ng Bitcoin halving is bumabagsak muna ang token. Parang ito Bitcoin halving dati yan. So from dito, bumagsak dito. From top, no? From 10,000 to from 10,000 worth of BTC, yung price ng BTC to 4,800. So kalahati yung binagsak niya, no? Possible ba kalahati ang ibagsak nito? So ito yung chart ng 1 month, pero kung titingnan mo yung weekly chart mga lodi, ito na. So lalayo ulit natin yan. So ang weekly chart natin mga lodi, ito. So itong area na to ay March 2021, paangat siya. March 21, paangat, no? Ayan. Pero pagdating dito ng April, pagpalo ng ayan, March 8, so ito na yon. Pero pagpalo ng second week ng March or second, sabihin na natin third week or second week, pabagsak siya. Ayan, no? Kita nyo? Pabagsak yung charting. Ngayon, kung titingnan mo dito sa atin, yung second week natin, mga lodi, ito bumagsak. Pansin nyo, mga lods? No? Kita nyo ba? Ayan, tong area na to, pabagsak. So, meaning, inaasahan natin na medyo, magdidip pa siya ng konti. Possible ba maharating yung 60K? So, ako for me, kapag yan dumire-diretso, depende sa sinet natin na resistance, ayun na yun. Support and resistance, doon ako bumabase. And then kung titingnan mo naman, after nyan, biglang lilipad na.
pagtapos ng March and then babagsak pababa. So ngayon, nangyayari ba dito? Yes, nangyayari dito ngayon. So yung tinitingnan natin ngayon, kaya tayo gumawa ng maraming support and resistance para at least if ever na pumasok tayo sa trade, hindi tayo basta masusunog dahil magkakaroon tayo ng cut loss. Parang ito, yung sinabi ko nung nakaraan, di ba, itong area na to. Okay, 69 to 65. So pasok tayo ng 65. Nung pumasok tayo ng 65 hanggang ano yan, 64.7. 'Di ba? Tapos sabi ko, bago makuha tong resistance na to, magtipi sa gitna. 'Di ba? Pag nakita niyo nagre-recover, tipi sa gitna. Okay? So nagtipi tayo sa gitna, nakita niyo naman yung video natin, 'di ba? Tapos ngayon, eto na 'yung nangyayari. So possible pag biglang bumagsak 'yan ng 60, no? For me pag biglang bumagsak ng 60 USDT 'yan, ayun yung parang nangyari doon nakaraan na bigla naman lumipad, di ba? So ngayon, kung ako'y tatanungin nyo, doon ako magti-take long position muna. So titingin ako doon. Ngayon, ano yung para sa akin na pag bumagsak parang bear market na. Ako sa taas nito, no? Sa taas nito, from 73 and then bumagsak ka ng 52,000 USDT. No, from 73 to 50,000, 20,000 yung binagsak mo. Para sa akin, start na ng bear yun. No? Para sa akin for me lang 'yon, no? Para sa akin, start na ng bear market 'yun. No, pag bumagsak ng ganun kalaki yan. 'Di ba? Kung titingnan mo, bumagsak ka ng from 73,000 USDT to 50, 'di ba? 'Yun lang yung tingin ko Kaya tingnan niyo, ang dami nating guhit hanggang sa ilalim yan, mga lodi. Kasi tulad ng sinabi ko, hindi ako basta-basta nagtitrade ng matagal na long position, matagal na short position. Hindi, no? Nagtitrade ako. Katulad niyan, tingnan mo So, pumasok tong 65 na yan. So, nasan yung proof natin, mga lodi, na nagtrade nga tayo. Sa mga hindi pa nakakapanood, no? Papakita ko lang sa inyo. Siyempre, sinabi ko rin sa Telegram yan kanina, no? Sinabi ko rin sa Telegram, tapos ito, punta tayo dito. Meron tayong short video dito sa area na to. So, ito yon. Ito yung short video natin na kung makikita nyo, ayan, 8,000 pesos plus 200%, 65 yung mark price dito na 279, and then nag-TP ako ng 65.3 or 65.4, mga lodi. Okay? So, nag-TP tayo dyan. So, after natin mag-TP dyan, mga lodi, ayun, close position, and then tingnan nyo nangyari sa market. Dahil rejected, tingnan nyo, lumipad. So, kung lumipad siya, kung hinayaan ko yun, bawi lang ako. Kasi pumasok ako ng 67,340. Diba? So, parang bawi ka lang. Pero siguro, profit ka, konti lang. Diba? I think, siguro, profit mo dyan, nasa 500 pesos. Diba? So, yun, bumagsak ng ganun kalala, ayun, nakapag-profit tayo ng 8,000. Diba? So, yun yung ginagawa natin. Hindi to financial advice mga lodi. Hindi to financial advice. Pero, kung titingnan nyo naman, kahit papaano, diba? Tumatama pa rin. Kasi, ang paniniwala ko, yung chart talagang nauulit lang. No? Pero, may isang buwan na hindi mauulit, pero may mauulit-ulit sa susunod na buwan, yung mga ganyan, no? So, doon ako bumabase, mga idol. Kaya kung titingnan nyo ako, kapag pinipilit kong alamin, no? Saan kaya ang bear market? Yun ang lagi kong tinatanong, saan kaya magsisimula to? No? Saan kaya magsisimula ang lintik na bear market na to? So, eto. Pagdating pala ng May 10, biglang babagsak. So, from dito, sabihin na natin 59 to 29. Sabi mong gano'n, di ba? Kalahati. So, pag bumagsak pala na ganyan yan, hindi pa. So, paano? Paano ko malalaman ngayon? Eto yan, yung time na yan. So, titingnan ko to, okay, 29. So, kapag ito nangyari ulit, ayun na yun. Para sa akin is bear market na. No? Eto yan. So, biglang lumipad ulit, papuntang peak, papunta dito, and then patuloy ng bumagsak ngayon. So, pero syempre ako, lagi kong iniisip, basta umangat lang ng konti yan, biglang babagsak yan. Sure ball yan. No? Ayan na yan. Lagi naman ganun Kapag biglang lumipad ng gusto, may susunod na lagapak yun. Di ba? Kung mapapansin nyo. Basta pag lumipad ng gusto, may susunod na lagapak. No, yun yung chine-check natin. Kaya ang hirap nung tipong maglo-long position ka or mag-short position ka ng napakatagal. Parang ayan, 'di ba? Tama yung desisyon. Tamang-tama yung desisyon, 'di ba? Close dito and then naglaro ulit siya and then bumagsak ulit. Pero ang nangyari, mga lodi,
lumipad ulit, reject dito, biglang lumipad ngayon. So, yun yung nakita ko dito. Kaya yung 12,000 na sinasabi niya, hindi kaagad mangyayari yun, mga Lodi. Napaka daming proseso para mangyari yung 12,000 BTC na yan, mga Lodi. Okay? Saludo sa lahat, AGX. Napag-iwanan ka na. Yun ang ibig sabihin doon, no? Hinihintay mo yung 12,000. Diba? Iwan na, no? Paano babagsak ng 12,000 to kagad, no? I think sa susunod na bear market, tingnan natin kung lalagapak ng 10,000 ang Bitcoin. Pero kung ito lilipad hanggang 120 o kaya 110, ang hirap naman na lumapag ng 20k, ng 15k yun. From 69 to 15. Siguro from 100 to 30. I think from 120 to 35 to 30. Yan ang lagapak niyan. Yun ang tingin ko Kaya tingnan natin lahat kung anong mangyayari sa susunod. Pero ako, okay lang sa akin yung nangyayari ngayon. Up and down, up and down. Basta meron akong guhit, mga idol, safe ako. Okay? Yun lang yun. Pag nagtitrade, dapat meron kayong dapat meron kayong risk management, no? Dapat may negative 20 kayo na SL. Okay? So, yun lang sa ngayon KGX. Sa mga gustong pumasok sa BitGet at makasama kami sa trade, matik yan, no? Gamitin yung link natin sa description, mga Lodi. Ito lang yan, no? Nandirito yan, mga Lods. Ito, yung link na yan, gamitin nyo yan, mga Lods. Click nyo lang yan. Tapos mapupunta kayo dito sa area na to. Okay? Magla-login lang kayo dyan. Pwede nyo naman baguhin yung baguhin yung language niyan. Punta lang kayo dyan. Tapos sabay check nyo yung tawag dito. Yung pinaka-language nito. Yan. Ayan, puntahan mo lang yan. Lagay mo sa English. O, ayan. Pogi na. Diba? So, yun lang yun, mga Lodi. At kita-kits tayo sa susunod na video natin, mga idol, no? Saludo.